Purihin at palapakan muli ang ating Diyos na buhay, si Yahweh El Shaddai. At muli po, mapagpalang araw sa ating lahat at ganun din po sa lahat ng ating nakasama sa social media platforms natin ay mapagpalang araw din po sa atin. At muli po mga kapatid, inanyahan ko po ang lahat na may Biblia na tayo samahan at sa wala namang dalang Biblia, ilagay po natin ang ating kamay sa harap ng ating dibdib. Our reading is taken from the letters of St. Paul to the 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to the following. As for other matters, brothers and sisters, we instruct you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. For you know what instruction we have given you by the authority of the Lord Jesus. It is God's will that you should be sanctified. You should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way it is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God, and that in this matter no one should wrong or take advantage of their brothers or sisters. The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects these instructions does not reject a human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, ngayon, kaya nga mga kapatid, isa pang mga bagay na pinakaiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, sana'y lalo ni paninyong pabutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga katuruang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo sa bawat isa sa kanyang asawa at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong gawan ng masama at dayain ang inyong kapatid, sapagkat parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan tulad ng mahigpit naming babala sa inyo noon. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humahamak sa haral na ito'y ay humamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng Kanyang Espiritu Santo. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin ka at sambahin. Purihin ka, sambahin, dakilain ka, luwalhati. Purihin ka, sambahin, dakilain ka, luwalhati. Magmula ngayon at magpakailanman.
At palakpakan ng ating Diyos, si Yahweh El Shaddai, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah! So muli po mga kapatid, mapagpalang araw sa ating lahat at tayo na po'y magsiupo. At sa ating katahimikan, ayon po sa ating binasa, sinabi ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica na ipagpatuloy nila ang kanilang mga mabuting nagawa. Dito sa gawain ni Yahweh El Shaddai, meron po tayong natutunan dito at ito'y nanggagaling sa ating punong lingkod. At kailangan natin siyang, napakaganda nito kung ito'y gawin nating araw-araw. Sapagkat ang ating bibig ay may kapangyarihan. No? So kung ang ating bibig ay may kapangyarihan, nawa samahan ninyo ako na ating i-declare ito. Ito ay laging binabanggit natin sa ating gawain. At sa pamagitan sa pagbanggit nito, madami nang nagpapatuo dito na kahit ito lang daw ang kanilang trabaho, ngunit hindi nila alam ba't na patapos nila ang kanilang mga anak. So, lagi nating tatandaan mga kapatid, hindi mo nga alam, pero ang katotohanan kasama natin si Yahweh El Shaddai. So, thanks God, I am blessed, I am prosperous talaga, magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Supurin at palakpakan ng ating Diyos, mga kapatid. Ito po'y napakagandang deklarasyon, no? Sapagkat ang ating bibig ay may kapangyarihan. Ang ating pong paksa sa ngayon ay paano mamuhay sa kabanalan. No? At ang mamumuhay sa kabanalan, ito ang susi sa lahat ng ating tatanggapin. So ngayon, lead your ears to me. Ilagay po ninyo ang inyong isipan at ang inyong puso sapagkat kung ito'y inyong marinig at isa sa buhay, kapatid, kung ano ang ninanais mo sa iyong buhay, alam ko na ito'y magkakaroon ng katuparan. So, pinakauna mga kapatid, siguro, ako'y magkikwento muna. Ang pinakauna natin ay piliin na ang kalugdan ng Diyos. No? Piliin, sa lahat ng pagkakataon, piliin natin na ang Diyos ay makalugdan. Piliin natin to glorify God. No? Sa ano pa bang pamagitan? Sa pamagitan ng pagpili sa paglingkod. Siguro, habang ako'y nagninilay sa aral na ito, pati din po ako'y natamaan, no? Sapagkat mahirap din pala, no? Ang isang pagpili sa paglingkod, kailangan may courage. At ang courage na ito, hindi galing sa atin. Ito'y tulong ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat nagkaroon din po sa aking buhay bilang isang lingkod ng Diyos na alam naman natin dito sa abroad, dito sa Qatar, pag sa construction field, after ng project, matatapos ang project, ay siyempre tapos ka na rin sa kumpanya kung walang project. So, nangyari kay Brother Job way back April. So, ako po'y na-terminate sa company. So, ang nagbigay ng termination ang aking mahal na asawa. So, alam ko na ako'y matanggal dahil wala ng project. So, ako naman ay lingkod ni Yahweh El Shaddai. At lagi kong iniisip at sinasabuhay na kung ano ang meron ako, galing ito kay El Shaddai. At yun nga, dumating yung pagsubok na nung time na na-receive ko na ang termination letter, ako'y natawagan. So, yung Dubai, tumawag sa akin at ang unang sinabi sa akin, are you willing to move to Saudi Arabia?
Siyempre, yung pinakauna, sagot ko, dahil hindi pa na-sink in sa aking isipan, sabi ko, yes, I'm willing to move to Saudi Arabia. Kasi kakatanggap ko lang ng termination letter. So sabi sa akin, oh, you have an interview this coming afternoon. You are willing to undergo the interview? Sabi ko, yes. So, interview. Okay naman ang ano sa interview. Tapos sabi sa akin, the HR will contact you. Ako'y nagulat kasi pagka siguro mga ilang oras na, nakatanggap ka agad ako ng letter. Sabi ko, praise the Lord. So pagtanggap ko naman, actually malaki ang sahod. So maganda ang pasahod. So yung una ay gusto ko ding kunin dahil siyempre minsan bilang isang tao naisip natin, ito trabaho na ito at gano'n din airport project din, magandang posisyon. Ngunit ang Diyos talaga ay marunong. No? Napakagaling ng ating Diyos na si Yahweh El Shaddai. Ang ating Tuesday fellowship, corporal worship natin, ay Tuesday, ginawang Monday. Ang kailangan sa akin, within 44 hours, ako ay magsasign na ng kontrata. So praise the Lord. Dahil, siyempre, yung asawa ko, kami kwentuhan, tapos minsan ako kasi, minsan madali akong ma-loss of tempered. Di ko alam kung ganito talaga ako at ito ay lagi kong sinusuko sa Panginoon. At parang nagtampo ako sa aking misis kasi nga, siyempre, di maiwasan na tayo utusan. So, ako'y sa aking isipan, sabi ko, sasainan ko na ito. Sabi ko. Pero ako'y nananalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo, Panginoon, ako'y mapunta roon. Pagdating namin dito, Monday fellowship, ang nag-talk si Ninong Ron, si Brother Ronald. Ako'y, sa pag-talk ni Ninong Ron, yun ay patama sa akin. At ako'y iyak na iyak. Pagtingin ko sa akin sister wife, umiyak din siya. Ang sabi ni Brother Ron, kung darating sa iyong buhay, at ito'y hindi para sa akin, ito'y para sa ating lahat. Kung darating sa iyong buhay na ikay magdesisyon, pumili sa paglilingkod sa Diyos kay Yahweh El Shaddai at sa kayamanan. Sabi ni Brother Ron, piliin mo ang maglingkod sa Diyos sapagkat siya ang nagbigay ng kayamanan sa atin. Supurihin at palapakan ng ating Diyos. At simula po ng time na yon, ako po'y naging panatag, nagkaroon po ako ng panatag sa aking kalooban at sabi ko, magsasign ako, kinausap ko ako sister wife. Sabi ko, kahit anong mangyari, lagi nating babalikan kung ano ang pinagmumulan natin, kung anong meron tayo dahil ito kay Shaddai. So, sa makatuwid mga kapatid, na doon pa rin, no? Kasi walang trabaho. No? Pero continuous pa kasi may notice period pa. Pero ako talaga nananalig at nampalataya sa Diyos, kagaya nga ng aking sinabi na yun ang aking pinanghawakan. At kami din mag-asawa, kami din po yung nag-pray. Kung kalooban man ng Panginoon at ipag-pray natin na ma-extend yung project. No? So before pa nain yung aking notice period, behold, ang ating Panginoon ay napakabait. Ako din po ay nakatanggap ng niretract ang aking termination dahil na-extend ang aming project for 1 year. Supurihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. Totoo nga na minsan sa ating buhay paglilingkod. Nung time na yun, ako kasi mahirap din kasi company namin at ni-decline ko. Pero nilagay ko ang aking kadahilanan ba't ko dinecline. Sabi ko, pinakauna, kasama ko ang aking pamilya. For 15 years, kasama ko. For 15 years sa Qatar, mostly ang aking buhay sa simbahan, gawain. At yun nga sa kapatiran. At hindi din po ako yung laki-gulaki lang. Isa din po ako minister sa simbahan na pinagkatiwalaan ng Diyos na humawak ng kanyang katawan at bilang isang mga hayag sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Yun ang aking pinanghawakan. Sapagkat alam ko na kung ano man ang dumating sa ating buhay, pinahintulot ng Diyos upang tayo i-test. No? Kung gaano katatag ang ating pananampalataya, kung gaano
kakapit, no? Kung saan tayo humahawak, sa trabaho ba o kay Yahweh El Shaddai na ang source ng lahat ng biyaya. So purihin at palakpakan ng ating Diyos na buhay. Sabi nga ng ating binasa mga kapatid, nung pinaka-verse 1, sabi, kung paano kayo dapat mamuhay upang kalugdan ng Diyos. So piliin natin kung ano ang kakalugod ng Diyos. Sa paglingkod, sa bawat dalo ng gawain, ito po ay kalugod-lugod sa Diyos. Madaming iba, busy sa trabaho, ngunit kahit may lakad sila sa Friday, pinili nila ang tumugon sa panawagan ni Yahweh El Shaddai. At note po ito mga kapatid, ito po ay reminder sa atin, ang Friday fellowship natin, ito po ay appointment natin sa katas-taasang Diyos. Kaya pagsikapan po natin, tayo'y makadalo. Sapagkat sa pagpili po natin nito mga kapatid, kung lahat nagpatutuo sa gawain ito, kung paano sila ang Diyos nagbigay ng mga tanda at himala at pagpapala sa kanilang buhay, ganon din sa atin mga kapatid. So purihin at palakpakan ng ating Diyos na buhay. At sabi nga ng Matthew chapter 6 verse 24, hindi tayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ito po ay sinabi ng ating Panginoon. At lagi nating tatandaan, no, na kung yung ating puso ay naglingkod man sa kayamanan, ay ito'y hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sabi ng ating Panginoon, sabi din salita ng Diyos, sabi ng Diyos, silver, gold is mine. Everything is mine. Walang sinumang hindi galing sa Diyos. No? Walang bagay na hindi nagmumula sa Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos nagre-remind sa atin, everything is invisible and visible ay nilikha sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at para sa ating Panginoon. So palakpakan ng ating Diyos, palakpakan ng ating Panginoon. So ngayon din po mga kapatid, papasok tayo sa relasyon sapagkat nabasa doon tungkol sa relasyon sa mag-asawa, tungkol sa magrelasyon magkapatid. So ito'y isang reminder sa atin, no? Yung pakikitungo sa ating kapwa, kapatid. Kasi minsan, madali tayong, sabihin natin, minsan green jokes o minsan tayo naghuhusga, no? Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. Maging sa social media platform ngayon. Karamihan sa atin, siguro walang hindi tumitingin ng Facebook, no? Kaya mag-iingat tayo sa bawat post natin, no? Nawa ang magiging post natin, ito'y maging fruitful, no? Kung sino mang tumitingin nito, makabasa nito, ito'y magbigay influensya sa kabutihan, no? Kasi hindi natin namalayan mga kapatid. Sabi nga ng salita ng Diyos, ito'y nagre-remind sa atin na kung tayo ang pinagmumulan ng pagkakasala, no? Ibig sabihin, tayo ang pinagmumulan ng pagkakasala. Sabi ng Panginoon, para siyang pumunta sa laot, no? At talian ang iyong ulo ng lubid at ihulog, no? Kaya tayo'y maging maingat. Ha? Gamitin natin ang social platform to inspire others, no? To influence other, no? To share the words of God. Maganda mag-ano ng post sa pamilya, walang problema 'yon. But words, be careful of your words. Sapagkat pag nalabas ito, mga kapatid, ito ay may kapangyarihan. So muli, pag-iingatan po natin mga kapatid. So pumili po tayo ng content o mga maayos na ipopost sa ating social media platform. Sapagkat si Brother Joke, may page din po ako mga kapatid. May YouTube channel din po ako mga kapatid. So nagpo-post din po ako doon. No? Siguro kung gusto ninyong makinig ng mga Bible from Genesis to Revelation, meron po ako doon mga kapatid. By chapter po yon, may English, Tagalog. So yun po ang isa sa naging adikain po ni Brother Joffrey. So muli, palakpakan ng ating Diyos na buhay, si Yahweh El Shaddai. At pangalawa po na paano natin
maparangalan ang Diyos, no, sa pamagitan ng ating pamumuhay, we need to honor ourselves, our body. Napakahalaga na ang ating katawan ay i-honor din po nating kapatid. Ganon din po ang ating kapwa. No? Sapagkat, ayon sa salita ng Diyos, ang ating katawan ay banal na ay templo ng banal na Espiritu Santo. Hindi ito laruan ng mga pita ng laman. Kaya, kailangan disiplinahin din po natin ang ating sarili. Gaya ng ating binasa kanina sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Napamalaan natin sarili ang ating katawan. No? Pag tayo ay pumasok sa simbahan, no? Ano ba yung posture natin? Sinabi ng pare na bawal ang spaghetti, so pumasok sa simbahan, spaghetti ang suot. No? Pag pumapasok sa simbahan, bawal ang short, napakaikli ng short. Ito ba'y kalugod-lugod sa Diyos? Mga kapatid, kaya nga ang simbahan nagre-remind sa atin, pag tayo pumasok sa banal na templo ng Diyos, mag-iingat po tayo, mga kapatid. Sapagkat ang ating katawan, hindi natin pagmamayari. Ito ay templo ng banal na Espiritu Santo. Ngunit, pag sabihin natin tungkol sa disiplina sa sarili, ito'y napakahirap po. So, napakahirap disiplinahin ang sarili. No? Kasi isa din po ako dito. So, nangyari din po, kwento ko lang sa inyo, siguro may iba na may alam. So, nung kami bakasyon sa Pilipinas, pagdating pa namin sa Maynila, within 3 days, so yung kain, ako kasi malakas kasi ako sa kanin, tapos pati siguro nagulat kayo, medyo pumayat ako, no? So, kain ng kain, soft drinks. After 3 days, umuwi kami ng Cebu. Pagdating namin sa Cebu, dahil birthday na aking mama at celebration na rin, pa-blessing sa bahay, hindi pa tapos. Ngunit sa kalooban ni Yahweh Shaddai, yun ay matatapos para magkakaroon naman ng ibang prayer meeting doon sa lugar na yun. At yun nga, dahil napakasarap ang litson sa Cebu. So praise the Lord, kain na kain si Brother Joffrey. No? Kain talaga, grabe yung kain ko. Pagkatapos madaming kanin, tapos ice cream, cake. Kapatid, nung pagising ko sa umaga, napakasakit ng aking kamay. Sabi ko. Pagkatapos, dahil sa sakit ng aking kamay, tiningnan ko ang aking mag-ina, aking asawa at aking anak si Jacob. Sabi ko, Lord, maliit pa ang aking anak, Panginoon. Sabi ko, tapos sabi ko, Panginoon, adami ko pang obligasyon sa buhay. Kasi sa totoo, kapatid, napakasakit talaga. No? Mahirap pala talaga pag minsan, di natin alam ba na minsan naabuso natin ang ating sarili sa pagkain natin. So, hindi lang sa pamamagitan ng mga bagay pa kulang sa tulog, pero minsan pagkain. So, nung time na yon, ako talaga yung umiyak at nag-pray ako. Sabi ko, Lord, napakabata pa na aking anak. Tulungan ninyo po ako, Panginoon. So, ngunit, mga kapatid, nung buong bakasyon namin sa Cebu, mga kapatid, napakasakit talaga ng aking daliri dito. Sabi ko, hindi ako makadiet doon. Kain pa rin. So, ang ginagawa ko naman, nagtiti ako doon, pero masakit pa rin. Pagdating ko dito sa Qatar, sabi ko sa akin, Sister Wife, pa-check up. So, nagpa-check up ako sa hospital. Lahat, sinisibisi ako, lahat ng check up. So, paglabas ng aking laboratory test, praise the Lord, napakataas ng aking sugar, napakataas ng aking cholesterol. Tapos sabi ng doktor, malakas ka ba sa kanin? Sabi ko, yes, Doc. Umaga kanin, tanghali kanin, hapon kanin. Oh. Pero nagpapasting ako every Friday. Ngunit mga kapatid, dahil nga naabuso ko ang aking katawan, nagre-react din ang aking katawan. No? So, ang pagpahalaga sa sarili, pahalagaan din natin ang ating katawan. Kaya nahiya ako sa Panginoon habang ako'y ninilay nito. Sabi ko, ipagpatuloy ko kaya ito o lilipat na ako ng iba. So, kailangan talaga disiplina. So, sinabi ng doktor, seryosohin mo ito. Sineryoso ko po, mga kapatid. So, ako'y nag-aral muli, yung mga pagkain, nag-ano po ako ng consultation tungkol sa mga pagkain. So, sabi, pinaka-the best dahil mataas na yung sugar, tanggalin mo muna ang kanin.
So tinanggal ko po ang kanin, tapos gulay. Ngunit ang aking baon, dati na isang baonan lang, naging 4. So naging 4 aking baonan dahil walang rice. So puro siya meat, gulay, may pipino. Ngunit mga kapatid, dahil ang aking timbang pinakauna ay 87.9. So by the grace of God, ngayon ay 78 na at ang aking sugar ay okay na rin. So after 1 month, ako na rin po ay magpa-laboratory exam at tunay nga ang Diyos ay napakabait. No? Minsan, tinatapik tayo sapagkat minsan di natin nakalain na ang ating katawan pag naabuso natin na magre-react talaga mga kapatid. So paano natin maging kalugdan sa Diyos? Yung katawan natin, pangalagaan natin. No? Sa pagtulog, kailangan napakahalaga din ang pagtulog mga kapatid. Maraming salamat din sa aking Ninong Eric, nagre-remind sa akin. Actually, lagi niya akong nire-remind, anak, limit-limit lang din sa sweets kasi napakalakas mo sa mga sweets. At maraming salamat din sa lahat ng nagbigay inspiration sa akin. Kay Ninong Ron, sa kanyang mga salita, no? At sa lahat na naghayag ng salita dito mga kapatid. At ang ating katawan, paalala, ay banal na templo ng Diyos. Pangalagaan nating magbuti. At ang pinakahalaga dito, ang disiplina. So kailangan nating magpadisiplina sa Panginoon. So purihin ang ating Diyos na buhay. At dahil tayo ay inuunor natin ang ating katawan, ngayon naman kailangan din po natin, meron tayong iiwasan. Ayon sa ating nabasa sa Book of Thessalonians, na sabi doon, may bagay tayong kailangan nating iwasan. So sabi doon, resist temptation, resist lust of sins, yung makapita ng laman. Pag sabihin nating makapita ng laman, ito lang po yung hindi nakakabase sa mga sexual na paraan. No? Madami po. Sa panahon ngayon, sa pamagitan ng social media platform, tayo po ay lingkod ni Yahweh El Shaddai. No? Paano natin maiwasan, paano natin mariresist ang mga temptation sa buhay? Meron po tayong susi nito. Meron po tayong mga sandata upang ito'y matagumpayan natin. Pinakauna nito ay simpleng panalangin. Sino ba dito sa araw-araw na nalangin ng Psalm 91? Oh, so praise the Lord. Sa Psalm 91, before tayo nag-Psalm 91, meron tayong Our Father. Napakagandang panalangin, sabi doon. No? Rosaryo, sandata natin, no? At mapalad tayo sa gawa ni Yahweh Shaddai, ito'y ni-remind sa atin. Mga kapatid, sa pamagitan po nito, mga panalangin ito na itunuro sa atin ng ating simbahan, ito po'y panlaban natin sa temptasyon sa buhay. At ito din po ay ni-remind St. Paul sa kanyang sulat. Sabi, kung ano pinagmumulan natin, sinasabuhay natin ngayon, pag-igihan pa natin, no? Pagpatuloy natin. Sapagkat hindi ito nasasayang. Hindi lang ito sandata. Ito din po'y susi ng mga biyaya ng Diyos. Muli, palakpakan ng ating Diyos na buhay. So sa pangaraw-araw, kailangan magdasal tayo at humingi sa biyaya ng Diyos. Kaya pumapasok doon ang Our Father, no? The Lord's Prayer, no? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. At bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. No? So problema nito, humingi tayo sa Diyos na kapatawaran tayo na may hindi nagpapatawad. So magpatawad na kayo mga kapatid. Kayo naman ay nakasama namin sa social media. No? Magpatawad na kayo. Sa pagitan ng pagpapatawad natin, pinapalaya natin ang ating sarili. So, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagkatawad namin sa nagkasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. So, ang tukso mga kapatid, kasi ang Diyos ay kasama natin. No? Kasama natin ang Diyos na sa bawat Friday, sa bawat araw-araw, sa bawat seconds ng ating buhay, kasama natin
ang banal na Espiritu Santo. No? So purihin at palapakan ang ating Diyos na buhay. At paano pa ba natin ma-resist ang temptation sa buhay o kasalanan sa buhay? Ito po ay sabi sa mga exorcist, 1,000 higher than exorcist. No? Sabi ng mga exorcist, mas mahigit pa daw sa 1,000 na mga exorcist. Kung ito ay gagawin natin, gawin nating maayos yung sacrament of confession. No? Ito ang mga dahilan. Ito ay sandata din upang ang kasalanan ay matagumpayan natin. Sapagkat sa pamagitan nito, mabigyan tayo ng absolusyon sa pamagitan ng pari at ang grasya ng Diyos ay sumasa atin. Na ibig sabihin lang ito, we live in a sanctifying grace ng ating Panginoon. So, tayo'y nangumpisal na mabuti. Be specific to your sins, no? Sa ating mga sala. Huwag nang sabihin natin pag tayo nagkakasala, tinturo pa daw natin ang iba. Nagalit ako, Father, kasi aking asawa ay napakakulit. Ay, lost control. Ako'y na lost control. So, pagkakasala ko, hindi ko na idadamay ang iba. So, yun, simple lang mga be specific in our confession. Sunod mga kapatid, ito ay isa sa matinding sandata to resist sin. Paano tayo magkakasala? To receive the Holy Communion, ang katawan ng ating Panginoon. Sapagkat anong sabi ng Panginoon? Sino ang kumakain ng aking katawan? Ako'y manatili sa Kanya at meron siyang buhay na walang hanggan. Ito'y pangako ng ating Panginoon. Na ibig sabihin sa bawat pagtanggap natin nito, ang Panginoon ay sumasa atin. No? Ang Kanyang kabanalan, ang Kanyang pagka-Diyos ay sumasa atin, mga kapatid. Kaya walang pagsubok sa buhay, walang temptation sa buhay na hindi natin matatagumpayan. Purihin at palakpakan ng ating Diyos. Sapagkat, mga kapatid, lagi natin tatandaan, ang kalaban kung saan tayo malakas, ang kalaban hindi umatake. Sapagkat sinasabi ni St. Peter sa kanyang mga sulat, sabi niya, Satan is like a roaring lion, no? Looking someone to be devoured. Pag sabihin natin roaring lion, yung umalinganga na lion, pag yan ay binuka ng lion ng kanyang bibig, tatakbo ang mga tupa. Titingnan niya sinong mga mahina. No? At yun ang mga mahina. Kaya kung wala tayong preparation sa panalangin, ang panalangin ay kalakasan natin, mga kapatid. Doon tayo ititisod sa kalaban. Kaya ito'y paalala, mga kapatid, huwag natin kalimutan ang Psalm 91 sapagkat ito'y protection natin, sandata natin, at covenant natin kay Yahweh El Shaddai. So, purihin at palapakan ang ating Diyos na buhay. At isa pa po, na maiwasan natin na tayo'y mapalayo sa kasalanan. Sabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica, yung tungkol sa pandaraya. Sabi doon, iwasan natin na mandaya sa ating kapatid. Kung tayo'y may negosyo, na gusto natin kikita talaga ng ganito, huwag po natin gawin ngayon. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, papaparusahan ko kayo. Ito'y reminder sa atin, no? Gawin nating tapat na may dangal. Kung ano ang business na meron tayo, ginagawa na meron tayo, huwag tayong manlamang ng ating kapwa. No? Sapagkat, alam po natin mga kapatid, sa ating panampalataya bilang Katoliko, na ayon po mga kapatid, sa ating Catechism of the Catholic Church, paragraph 2409, nakalaan po dito, ang pandaraya, panlilinglang, at panlalamang sa negosyo, sa kapwa, ay isang mortal na kasalanan. So minsan di natin alam to dahil di man natin inaaral ang Catechism of the Catholic Church. Pero ito'y turo ng ating simbahan. Kaya sinasabi ni St. Paul, ito'y parurusahan ng Diyos. Parte din po ito sa mga pita ng laman. So ito'y muling paalala mga kapatid, mag-iingat po tayo. No? At pagkatapos natin ma-resist ang temptation sa buhay, maiwasan ang mga panlalamang at pandaraya sa kapwa,
para itong lahat ay matagumpayan po natin mga kapatid, we need to submit our will to God. So, bakit kailangan nating i-submit? Sapagkat ang Diyos, simula nung una, no, binigyan niya ng free will ang tao. Ito'y hindi sinasaklawan ng Diyos, mga kapatid. Kaya minsan matatanong natin sa ating sarili, o minsan matatanong natin sa ating kapwa, grabe naman talaga ito, yung pamumuhay nito. No? Ang magulang, nasa simbahan, ngunit, ang kanyang pamumuhay, ganito pa rin. Dahil ang Diyos hindi sinasaklawan ang ating kalayaan, ang ating free will. At meron po akong isang saint na isa sa aking isang paborito ko rin na mga saint, si Saint Agustin. No? Ang kanyang pamumuhay hindi naman maayos. No? Maraming babae. At isa pa, naging hearses sa simbahan. Mga dito, pag sabi ko maraming babae, sa totoo, marami din naman naging babae si Brother Job. Dating buhay ko yun, mga kapatid. At ngayon, ako po'y faithful sa aking asawa. No? Sabi ko nga sa aking asawa, sabi ko sa aking asawa na, siyempre, hindi ako natatakot sa tao, kinatutukutan ko ang Diyos. Sapagkat kahit anong gawin natin, kitang-kita tayo ng ating Diyos. No? Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang mag-isip ng mga ganito. Siguro dahil sa mga nakaraan ko din, pero parte nakaraan yun. Kung anong nakaraan ko, kung hindi pinintulot ng Diyos, hindi tayo maging tayo, hindi tayo kasasal sa simbahan. Kaya napakahalaga pag-submit sa ating sarili, sa ating Diyos na buhay. Sapagkat, alam po ninyo mga kapatid, sabi nga ng Pilipos chapter 4 verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang manawaan ng tao, ang mag-iingat sa inyong puso't isipan. No? Dahil ini-entrust natin sa Diyos, we submit our will to God. Alam mo mga kapatid, kahit gaano ang pagsubok sa buhay, mapayapa ang iyong kalooban. Bakit sabi doon? Hindi kayang ibigay sa mundong ito ang kapayapaang binibigay ni Yahweh Shaddai sa atin. At lagi po nating tatandaan, no, na tayo'y manlalakbay lamang sa sanlibutan ito. Ang will ng Diyos na tayo'y mamuhay sa kabanalan. Ang mamuhay sa kabanalan ay hindi naman madali. Pag sasarilinin natin, pag tayo lang, sariling sikap, hindi. Walang tao makakatagumpay sa mga palaso ni Satanas. Kaya ang Diyos, ang Panginoong Hesus, before siya umakyat sa Ama, sabi ng ating Panginoon, at ito din sabi ng ating Panginoon sa atin lahat, sapagkat ako'y pupunta sa kanan ng Ama. Ang matagal na pangako ni El Shaddai, ipapadala niya sa aking pangalan, ang banal na Espiritu Santo. Siya ang ating manlalaban, siya ang ating counselor, siya ang ating guidance. No? Siya ang kasama natin, siya ang mag-guide sa atin sa pangaraw-araw, mga kapatid. Kaya mapalad tayo, mga kapatid, sapagkat tinugo natin ang panawagan ng ating Panginoon sa pamagitan sa gawaing ito. Magsikap tayo. No? Magsikap tayong sundin natin ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat ako'y naniniwala at nananalig sa Panginoon ng kanyang sinasabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sa atin, nasik na natin ang Diyos. Pero pagpapasok tayo sa righteousness, minsan madami sa atin natitisod dito. At sabi doon, and all these things shall be added unto you. Lahat yun, mga kapatid. The blessings of the Lord will overtake you. Yung naisip mo lang, ito ka lang, maliit ka lang sa iyong tingin, mga kapatid, anak ka ni Yahweh Shaddai. Huwag mong maliitin ang sarili mo, sapagkat anak ka ni Yahweh Shaddai. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay.
Siguro dumarating sa panahon na pag may mga pagsubok sa buhay, pagsubok pamilya, sa trabaho, lagi kong niremind ang aking sarili na anak ako ni Yahweh El Shaddai. At kung ano ang meron ako dahil kay El Shaddai at ang aking buhay kay El Shaddai. Kaya mga kapatid, ilagay po natin sa ating puso't isipan na mga anak tayo ni Yahweh El Shaddai. Ang hari sa mga hari, Panginoon sa mga Panginoon, Diyos sa mga Diyos. Purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. At mga kapatid, ito din po ay reminders po sa atin na kahit anong pagkakataon sa ating buhay, magtiwala sa Espiritu Santo. Trust the Holy Spirit. No? Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng Kanyang Espiritu Santo bilang tatak at silyo niya sa atin. Pagsabihin natin hindi ka marunong magmahal, dahil sa Espiritu Santo, marunong kang mahal. Marunong kang magmahal. No? Yung magmahal na nasa ayon sa diwa at will ng Diyos at kagustuhan ng Diyos. Sapagkat ang pagmamahal ay bunga ng Espiritu Santo. Kung wala kang kagalakan, dahil sa Espiritu Santo, magkakaroon ka ng kagalakan. Sabi, may problema ito, pero nakakiti. No? Dahil kasama niya ang banal na Espiritu Santo. Kung kasama natin ang banal na Espiritu Santo, ang joy ay makita sa atin. No? Kung wala kang kapayapaan, sabi nun, if you trust the Holy Spirit, the fruits of the Spirit is peace. No? Kapayapaan. At ang Panginoong Hesus ay hari ng kapayapaan. At ang Panginoong Hesukristo, siya din ay peace. No? If Christ is in you, ba't ba tayo minsan napapanatag? No? Ito minsan ay pabalik sa atin. Tayo ba, kung tayo nananalig sa Panginoong Hesus, nananalig sa Espiritu Santo, kung may pagsubok sa buhay, kung tayo nag-worry, lift up to God. Lift up to the Lord. No? Sapagkat sa Kanya lamang ang lahat ng mga susi, mga kapatid. Sa Kanya lamang tayo magtatagumpay. Siguro ito din naman ay para sa akin. Yung pagtsatsaga at pasensya, no? Ito ay isa sa aking kahinaan na lagi kong pinag-praise sa Panginoon, no? At nung ako'y nananalangin, kaya minsan, pag ako'y nananalangin, minsan ako'y napaiyak. Kasi ito yung pinakakulang sa akin. Sa aking sister wife, minsan na out of patience ako. At ito ang hinihiling ko sa Panginoon, Lord, bigyan niyo po ako ng pasensya sa aking asawa, Panginoon. So minsan, dahil alam ko naman na yung gift ng banal na Espiritu Santo ay hindi po isa, siyam po yun. At yung lahat ay isa lang po yun, mga kapatid. Isang gift lang yun. At yung pinakahuli doon, self-control. Yung patience, yung kindness, goodness, faithfulness, meekness, gentleness, at pinakahuli, self-control. Pinakauna, pag-ibig. Pinakahuli, self-control. No? Pag wala kang self-control, mga kapatid, magnilay ka na. No? So ito din po ay pinagnilayan ni Brother Joe. Mahirap po talaga maghayag ng salita ng Diyos kasi pinakauna, ikaw, tayo nasusugatan. No? Tama ang sinasabi ng ating mga kapatid na naghayag ng mga salita. Lahat ng ating binibigkas dito, pinakaunang masusugatan tayo. Kaya patuloy tayo manalig sa banal na Espiritu Santo sapagkat siya ay may magawa sa ating buhay. Kasama natin siya pang-araw-araw. Siguro kung yung may times na may nakapagtok ako before na may nangyari sa aking kapatid, nagkakaroon ng sakit at kailangan ng financial sa hospital. At ang aking mama ay tumawag sa akin ay kailangan naman 5,000 pesos. Ay ang aking pera ay 1,000 pesos lang. Kasi dito 100 real. Pero tingnan ninyo nung ako'y nagpipray, Psalm 91, patapos doon ako sa tiller. Habang ako'y nakatayo, sabi ko, Lord, maliit nga ito, 100 real, pero pagdating sa aking magulang, ito'y maging sapat. Di ko akalain mga kapatid, may tumapik sa akin. Wala naman tao. Alam nga naman sino yon. So, ibig sabihin, may kasama na tayo. Hindi lang anghel ng Diyos, kasama natin Banal Espiritu Santo. Nung ako'y lumabas, binigyan ako ng 500 real. Ang sabi, brother, send this money to your family and remember this one, life and money is just temporary.
pinakita dito na ang banal na Espiritu Santo, ang Diyos sa tatlong persona ay kasama natin. Huwag natin siya neglect, mga kapatid, sa pang-araw-araw ng ating buhay. Sapagkat ang lahat na meron tayo dahil kaloob ng banal na Espiritu Santo at wala tayong maipagmalaki. So purihin at palapakan ng ating Diyos na buhay. At dahil sa pamagitan nito, mga kapatid, lagi po nating tatandaan na ang buhay kay El Shaddai ay napakasaya. No? Napakasaya. Minsan sa nagpatotoo dito, minsan ako, kanina habang kumakanta ang ating mga choir, ako'y naiyak sa likod, di ko nga alam ba't ako'y naiyak. Sinabi kasi doon, ang pag-ibig ng Diyos ay sapat sa atin. At ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. At piliin ang Diyos. No? Kaya ako'y naiyak dahil ako'y nakapagnilay din na pasalamat ako sa Panginoon na pinili ko ang paglingkod sa Kanya. At nawa, di ko kayang mapalayo sa Panginoon. Ininyahan ko po, mga kapatid, na kayo'y tumayo at umindak sa ating Panginoon na buhay, si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! Di ako magsasawa lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw ay susang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawa. Di ako magsasawa lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw ay susang nais ko. Dahil ikaw ang aking Kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya ng puso ko ito. Damang-damang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo yung aapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako magsasawa lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw ay susang nais ko. Dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya ng puso ko ito. Damang-damang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig ko yung maapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Purihin muli ang ating Diyos na buhay, si Yahweh El Shaddai. At tunay nga, mga kapatid, no? Kung tayo'y nananalig sa banal na Espiritu Santo, na kung saan siya'y kasama natin sa pangaraw-araw, mga kapatid, iwasan po natin na hamakin ang mga aral ng Diyos. No?
Sapagkat sa pamagitan dito, kaya sabi doon sa salita ng Diyos, do not grieve the Holy Spirit. No? Sapagkat ang banal na Espiritu Santo, kung saan ang banal na Espiritu Santo, we receive anything, mga kapatid. Sapagkat ang pinaka-secured sa lahat niya ang kasama mo ang presensya ng banal na Espiritu Santo. At lagi nating tatandaan, simula pa nang tayo isilang, when we receive the gift of baptism, sinisilyuhan po tayo, mga kapatid. I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Siya po'y silyo po sa atin na tayo tinubos ng ating Diyos na buhay. Sapagkat minsan sa ating buhay, may mga turo at aral ng simbahan na minsan sinasalungat natin. At sa pamagitan po nito, di natin namamalayan na nasaktan din po natin. No? Nasaktan natin ang ating Panginoon. No? Ngunit ang Diyos ay mahabagin. No? Ang Diyos ay mapagmahal. Kahit gaano man tayo kasama. Ang gusto lang naman ng Diyos sa ating buhay, yung i-accept natin. Lord, makasalanan po ako. I am a sinner, Lord. Sapagkat sa harapan ng Diyos, tayo po ay makasalanan. No? Walang lumalapit sa Diyos na hindi nalalantad ang kanyang sarili. Siguro mapagmalaki tayo sa iba dahil sila'y tao. Ngunit sa harapan ng Diyos, mas lalo kang lumalapit sa Panginoon. Minsan masasabi, Lord, I am not worthy, Panginoon. Hindi ako karapat, Panginoon, na maging iyong disipulo. Sapagkat, minsan, being a disciples of Christ, napakahirap. Mahirap talaga dahil sinasarili mo. Ang gusto ng banal na Espiritu Santo, na siya i-recognize natin sapagkat siya ay tatlong persona sa isang Diyos sa pang-aaraw ng ating buhay. At nawa, mga kapatid, sa awiting ito na disipulo, gawin po nating pagninilay ito sa ating sarili. Kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos na buhay. Na kung gaano man kalaki ng ating kasalanan, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sa pinilang Diyos sa mundo, tinawag Kanya upang maging buhay na patotoo. Tinawag ka ni Kristo upang maging disipulo. Bilang tinawag ng ating Panginoong Hesus, pagsikapan nating mamuhay sa kabanalan sapagkat tayo disipulo ng ating Panginoon. Tunay nga, kapatid, na tayo'y pinili sa karamihan upang maging buhay na patotoo. Tinawag ka ni Kristo, tinawag ka ng ating Panginoon upang maging disipulo. Tinawag ka ni Kristo upang gawin disipulo. Salamat, O Diyos! Salamat, O Diyos, at isang karangalan na ako'y pinili sa karamihan.
ako'y pinili sa karamihan. Paglilingkuran ka namin, Panginoon. Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Jesus, dakila at banal. Jesus, dakila at banal. Salamat sa karangalan. Salamat, O Diyos, minsan pa. Salamat, O Diyos, at isang karangalan na ako'y pinili sa karamihan. Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Jesus, dakila at banal. Salamat sa karangalan. Jesus, dakila at banal. Salamat sa karangalan. Tunay nga ng ating Diyos, ng ating pinaglingkuran, si Yahweh Shaddai, siya ang tumawag sa atin bilang kanyang mga disipulo. At sa magitan nitong pagtawag, magsikap po tayo mga kapatid na lumalago sa kabanalan. Hindi sapat po na tayo'y sabihin natin na okay lang. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay nagsisikap sa araw-araw at higpit pang pagpakabanal, sapagkat ang tumawag sa atin ay banal. Ang kabanalan naman mga kapatid, hindi ibig sabihin na tayo hindi nadadapa. Kung tayo'y nadapa, tumayo po tayo. Lumawit po tayo sa trono ng mahabaging Diyos. Lumapit po tayo sa sakramento ng simbahan. Manalangin po tayong mabuti at humingi ng habag ng ating Diyos. At huwag po ninyong kalimutan mga kapatid na ang tumawag sa inyo kung ano ang kanyang pinagmumulan, kung ano sinimulan niya mabuti sa inyong buhay, siya ang tatapos nito. Nawa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, kadiliman sa buhay, kayo ang mga disipulo ng ating Panginoon, tayo ang disipulo ng ating Panginoon. Nawa tayo'y maging ilaw, mga kapatid. Maging ilaw sa paligid na kung saan. Paligid na balot ng kadiliman. Dahil may isang ikaw na tumagon sa pananawagan ng Diyos, may ahiyag ang iyang kabutihan kung gaano niya tayo kamahal, mga kapatid. At muli po, magsipo muna tayo mga kapatid. So dahil po na ang aral ng Panginoong Hesus ay hindi natin hinahamak, ang Banal na Espiritu Santo ay siya pinalagahan natin. So, finally, dahil sabi ng salita ng Diyos, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all that these things shall be added unto you. So, kompleto na mga kapatid. Dahil pinili natin na maglingkod sa Diyos, iniwasan natin mga ganitong bagay, sinabmit natin ang ating will, ating free will sa Diyos, siya na'y malayang gumalaw sa ating buhay. At tayo na'y nagtiwala sa Banal na Espiritu Santo, at sa pamagitan po dito, tayo po'y nagsikap. At ito po mga kapatid, sabi sa Psalm chapter 37 verse 4, delights yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sa ngayon po, sa bawat isa sa atin, may mga desire po tayo na gustong makamit. Ako po'y nananalig sa Diyos na anumang minimithi ng inyong puso, ito'y ipagkakaloob ni Yahweh Shaddai. Sapagkat kayo ay nagsikap, tayo nagsikap na dumalo sa kanyang gawain,
nagsikap na mag-aral ng kanyang salita, nagsikap na magpahubog, at nagsikap na lumakad sa kabanalan, mga kapatid. At ito'y nakatitiyak that He will fulfill those desires because they are now rooted in the righteousness and holiness that comes from our Yahweh El Shaddai. So for conclusion po, mga kapatid, sa ating inaaral, ang kabanalan ay hindi lamang para sa iilan. Ito ay kalooban ng ating Diyos na si Yahweh El Shaddai para sa ating lahat, sa lahat na nampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay nahihirapan sa tukso, kasalanan, o kahinaan, huwag mawalan ng pag-asa. Ang Diyos na tumawag sa atin, ang Diyos na tumawag sa iyo ngayon, mga kapatid, siya mo bigay ng kalakasan sa iyo. Siya din ang tutulong sa iyo paano mamumuhay sa kabanalan dahil katuwang natin ang banal na Espiritu Santo. At muli po, tumayo po tayo at kayo'y aking ipanalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amang banal, Yahweh El Shaddai, bigyan mo po ang aking mga kapatid ng tapang na piliin ka sa araw-araw, Panginoon, sa gitna ng tukso ng mundo. Itanim niyo po sa bawat puso ng aking mga kapatid na aming nakasama ngayon, maging sa social platform man, Panginoon, sa social media, at sa lahat na maabot na iyong tinig sa oras na ito, Panginoon, na ikaw ang magpapalaya sa kanila, ikaw ang magpapaligaya sa kanila, sa lahat ng kanilang oras ng kanilang buhay, Panginoon. Ama Yahweh El Shaddai, tulungan mo sila, igalang kanilang mga katawan, Panginoon, bilang inyong templo, bilang templo ng banal na Espiritu Santo. Ituro mo sa kanila, paano igalang ang dangal ng bawat kapwa, ang dangal ng bawat tao, Panginoon, at nawa mamumuhay sila sa kabanalan, kalinisan, at paggalang ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Turuan mo sila, Panginoon, na hanapin at sundin ang iyong kalooban sa lahat ng mga bagay, O Diyos. Bigyan mo ng kagalakan ang kanilang puso, Panginoon, na kayo'y piliin, Panginoon. Lord, you are the one who called us, Panginoon. Bagamat sa aming karumihan, Panginoon, lagi mong pinaranas, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Lagi mong ipanaranas sa amin, Panginoon, na masaganang kang magbigay, Lord, sa aming buhay, Panginoon. At Lord, sa pamagitan ng gawaing ito, Panginoon, ang lahat na makinig ng iyong tinig, Lord, naway sundan ng iyong mga himala at tanda. At itong lahat, Ama, ay aking hinihiling sa iyo sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, kasama mo naghahari noon, ngayon at magpakailman, dala ng panalangin ng aming Inang Birhen Maria, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.